hindi rin naiintindihan. Boses pa lang eh, professor na eh. Sa Francis, kasi medyo nalilito rin ako dun sa, siguro kayo din, dun sa Colette. Okay, sige. Sabwa. Okay. Two. Tapos, sa plural form, no. So, ngayon diyan na kayo kung paano natin i-conjugate ang verb na connect. So, it belongs to the third group. Tama, sir? Sir, tama po. Tama, sir. Kasi hindi siya in RE. So, sa third group, ang ginagawa kong guide, o siguro pwede nyo rin gawin, guide. Sa third person, usually, pero not always, tatapos siya sa S. SST. Tapos yung normal na ION. ONS. Z. At saka yung EN. So, tawag ka. Kuya naman. Very good. Kuya na, mag-sample ka muna. Sige. Kinakabahan Para meron tayo. Kinakabahan kami. So, connect. So, meron tayong idea. Nagtatapos siya sa ano. So, CO connects. Kone. So, nagtatapos siya sa S. So, mag-get na tayo. So, sino walang idea? So, lahat kayo alam niyo, no? Sabay-sabay na lang ba? So, connects na rin. Kone. Yes. And dito, connect. Kunisong. Pwede yung space nila. Connects. So, okay. Yan yung... So, sabay-sabay na lang natin. So, Kone. Jukone. Jukone. Kone. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Okay, good class. So, hindi pa tayo dito sa buwan. So, ang sapuan, nagtatapos siya sa IR, so belong din siya sa third group. No? So, okay, tayo, ito na rin yung, ano yan, ito na rin yung ending usually, pero not always. So, ano ba ito? So, ito ay medyo may iba siya sa, hindi siya, kagaya nito, medyo almost the same. So, dito, nag-transform siya nila. Just say, Iba yung ano nila. usable. Usable. And some. Okay.
So, ngayon alam na natin ang conjugation niya. Anong tanong? Anong gamit ng connect versus sa savoir? So, usually, ang connect, ginagamit siya sa noun. So, pag sinabi natin noun, pwede siyang person, place, or things. Okay. So, yan yung pag ang pinag-uusapan ng kune ay regarding sa person, sa place, or sa things. So, gagawin natin ay kune. For example, Jo kune Julie. So, Julie is a noun because she is a person. So, hindi natin gagamitin as Joseph, Julie. So, ang gagamitin natin siya is always connect. So, same with, for example, nung kinisong, on France. Place of So, regarding ano siya sa place. So, nung kinasong ang France, alam natin yung France alam natin yung history or yung mga lugar. So, ang gagamitin natin sa kanya ay polisong or ang bilog na punit. Pag sa things naman, for example, ano man example na ito po rin Sir, as per ating dito sa notes natin, ang pink is for summer. Uy, pwede rin. so yung pinag-uusapan certain things na Laro. laro Yung sport. sport. So ang gagamitin natin, pwede siya things ay kunin. Vous connaissez ce jeu? Oui. So ang sabor naman, pag pinag-uusapan natin dito ay pertaining to another verb. Another verb, o kaya yung mga bagay na yung skills o yung mga knowledge, yung for example yung how to cook, yung mga ganung bagay, skills. Exactly. So gagamitan natin siya na at yung mga ginagamitan natin ng mga okay. Kaya ba tawag sa mga ganitong pertaining Questions. Mga tanong. Interrogasyon. ay ako alam ko kung paano magsayaw. So, how? So, ang isang ano ba tawag doon? Yung technique o parang ano, kung pag may word na parang how to dance. Ano yan? I know how to dance. I know how to cuisine.
So basta may skills o merong knowledge na pinag-uusapan, so kailangan natin gumamit ng, ang gagamitin natin ay yung savoir. And then, for example, sa yung paggamit ng mga question, question word, can say, I know, who, so, he knows where he is where he lives. So, gumamit, pag meron siyang word na nag-describe dun sa another verb, ang gagamitin natin ay savoir. Ayun lang sir, so for review, so basta pinag-uusapan is noun, so person, place, things, so ang gagamitin natin ay correct. And when the subject or pinag-uusapan is skills or another verb, or kailangan natin gumamit ng question, mga tanong. So, kaya ang gagamit natin ay savoir. So, ayun lang po. Palakpak naman. Okay. Personal